Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Ayaw mo kumain. Ang gagawin tayo. Uy, Toto, anong ginagawa sa aso mo? Naku, buti na lang dumating ka. Nahihirapan ako magkakain dito sa... Groom your dog, Toto. Our vocabulary term is abstemious. Abstemious. Paliguan mo yung aso mo, Toto, ha? Ang abstemious, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalarawan natin sa tropa nating ayaw nilang gawin ang mga bagay na lubusang nakakapagpasaya or nakakapagbigay sa kanila ng pleasure, no? Especially sa pagkain or pag-inom ng alak. Ang mga possible synonyms po natin dito ay self-disciplined, self-controlled, abstinent, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Hypatia was a hard-working woman with abstemious habits and dislikes expensive chocolates. Abstemious. For American pronunciation, they go by chocolate, chocolate, yada yada. Hypatia, Hypatia. Do you know Hypatia from Alexandria, Egypt? Si Hypatia, mga sombreros, ay isang mathematician na tinaguri ang pinakaunang babae na ang talambuhay o ang buhay ay reasonably or well recorded. Ito marahil ay dahil sa kanyang uri ng pagkamatay or pagkapatay. Minurder kasi siya, mga sombreros, due to two theories or reasons according sa research. Una, dahil sa politika. At pangalawa, minurder daw siya dahil sa kanyang pagiging pagano or kanyang hindi paniniwala sa totoong Diyos. Na-mention natin ang paganism, mga sombreros, pero wag po, masama po kasi ang murder. Pero ang paganism, or yung marami kang Diyos, or wala kang kinikilalang isang Diyos, kundi marami. Basahin po natin, Deuteronomy 18:9-12, when you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens. Yung mga makukulam, mga sombreros at mga manghuhula. Or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Yan, yung mga tumatawag ng patay. Mga spiritista. Ayaw na ayaw din ng Panginoon kasi galit na galit po siya. For all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Revelation 22:15, outside are the dogs, and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Mga kasombreros, galit na galit po ang Panginoon sa paganism, no, sa paggawa mo ng mga Diyos-Diyosan, marami kang Diyos, and you do not worship only the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who created the heavens and the earth. Ay galit na galit po ang Panginoong Diyos nating si Yahweh, or si God, or si Jesus Christ. Alright, so let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. French fries nagmula sa patatas, may scientific name na Solanum tuberosum. Kung itatanong niyo, mga sombreros, kung ang kamote at ang patatas ay kabilang sa isang pamilya sa botany, ang sagot po ay hindi. Ang patatas ay kabilang sa pamilya ng Solanaceae family na ang kabilang, or nightshade family. Ang kabilang po dito ay ang talong, ang tabako, ang kamatis at lahat ng uri ng peppers or bell peppers or mga sili, mga sombreros. Habang ang kamote naman na may scientific name na Ipomoea batatas ay kabilang sa Convolvulaceae family or morning glory family. So kabilang sa mga ito ang morning glory, ang bindweed, ang dodder. So ang dodder at saka bindweed, mga medyo hindi pamilya sa atin. Pero yan po, no, pero ang mahalaga, no, ang bottom line, meron tayong french fries na kinakain. Magkabilang man sila sa isang pamilya o hindi. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, ang lahat nag-i-pray, love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Do not play with that lighter anymore, Toto. Our vocabulary term is artifice. Artifice. Kunin mo nga yung lighter kay Toto, Mr. Dictionary. Ang artifice mga sombreros ay noun. Medyo hindi natin ito gusto. Ito yung matalinong pandilinlang, no? Matalino at hindi tapat o dishonest na pandaraya at pandilinlang. Na para lang dayain ang ibang tao o ang isang tao mga sombreros. Ang mga possible synonyms natin dito ay cunning, trick, hoax, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay bibigay mo na, Mr. Dictionary. Thomas sabotaged his sister and pretended to faint was merely an artifice. Artifice. Sabotage, sabotage, sabotage. Letter G is pronounced as ZH, as in j, j. Garage, sabotage, decoupage, j, j. Yada yada. Thomas. Do you know Thomas Main? Si Thomas Main mga sombreros ay isang Nestle Australia food scientist na lumikha or inventor ng Milo. At alam niyo ba mga sombreros na araw-araw talaga niyang iniinom ang Milo hanggang sa kanyang kamatayan at the age of 93. Pero hindi ko po sinasabi na uminom tayo ng Milo para mahaba ang ating buhay. Pero that's Thomas Main with his invention, Milo. Artifice mga sombreros, dishonesty, no? Pandaraya. Basahin po natin Proverbs 11:1. Isang verse lamang po ito. A false balance is an abomination to the Lord, but just or a just weight is His delight. Mga sombreros, kahit na timbangan ay galit na galit ang Panginoon kapag tayo po ay nandaraya. Sa mga nagtitinda dyan, kailangan po ang timbangan po natin ay tama, sakto at walang halong daya. Kung kaya, let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Bubbles kay naglaro na parang bata. Alam niyo ba kung bakit bumubula ang sabon mga sombreros kapag ginahalo ito sa liquid or sa tubig? Ito ay dahil ang mga sabon po ay may tinatawag na chemical compound na surfactants or surfactant. Ang surfactant mga sombreros, ito po yung nagre-reduce ng surface tension sa liquid at nag-i-increase naman or nagdadagdag sa spreading property nito na nagiging outcome or nagiging resulta ng ayan, ito na yung resulta niya, yung bula mga sombreros dahil sa surfactant. Muli po ito po si Casombrerong Dennis, naglaro na parang bata. Muli po ito po si Casombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Casombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Casombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nagsisimang lalang nag-i-pray of love at pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!